I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, ano na naman tong kalokohan guys. Ayan pagpaplanong pagpapatalsik sa kasalukuyang Senate President ng Senado na si Senator Soto. Alam nyo naman kung anong dahilan. Gusto lang talaga nila harangan ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ayan, gumalaw na naman ang mga salot sa lipunan. My gosh, guys. I hope ang ating mahal na Panginoon hindi po papayag gagawa ng hakbang para hindi matuloy itong plano nila ng pagpapatalsik sa ating Senate President na si Senator Soto. Dahil alam po natin, pag napalitan ito, oh my gosh, another paghaharang na naman para hindi matuloy itong impeachment trial kay Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, sa akin nakikita ko, kung mayroon man kaguluhan dito sa bansa na ito sa ngayon, sa Marcos administration, walang iba ito kundi itong mga Duterte. Guys, itong Duterte na magkapatid at saka yung mga kaalyado nila, grabe, sobra. Alam nyo, ewan ko na lang, sa totoo lang, alam nyo, sana wag nilang tawag dito, wag nilang hintayin na magalit ang taong bayan. Pag nagkataon, ako po, para kumpleto detalyado basahin po natin. Sabi po ng Abante News Online, Mayo 10, 2026. Shout out sa mga Marcos Luelis. Ayan, shout out sa inyo mga beswa. Sabi dito mga kababayan, pagpapatalsik kay SP Soto na bibitin umano dahil kinabato magkapatid na Bilyar. Oh, di ba? Sabi dito mga kababayan, isang grupo na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Isa rin ito nakakainis sa totoo lang. Ito si Mr. K. Ay nako. Ang napaulat na muling binubuhay ang usapin ng pagpapatalsik kay Senate President Vicente Soto III upang mapigilan umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Goes. Sa tingin niyo kaya mga kababayan, if ever lang halimbawa lang kung mapatalsik si Senator Soto, ay mapipigilan kaya ng minority itong Duterte Black ang impeachment trial? Sabi guys sa isang abogado, hindi nila kaya. Dahil pag once na ang Korte Suprema ang gumalaw, kahit sino pa ang papalit niyan, ituloy at itutuloy yan. Bakit? Guys sa nakikita natin, di ba? Ang lakas ng ebidensya. My gosh, antibay nun Sabi dito, tuloy, kinumpirma ng dalawang informante sa politiko na nililigawan umano ni Cayetano si Senadora Loren Legarda upang pumalit kay Soto bilang Senate President habang kinakausap din sina Senator Mark Villar at Camille Villar para lumapit ng panig. Agay! So I hope ang kaisipan nitong dalawang magkapatid na ito na wag sumanib sa minority dito sa minority tawag dito sa Duterte Black. Correct me if I'm wrong. So I hope nga talaga. Gayon man, nahihirapan umanong makumpleto ang kinakailangan 13 boto para mapatalsik si Soto. Lalo na't patuloy na hindi dumadalo sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa mula pa noong Nobyembre 2025. Yes, mahirapan sila mga kababayan na makuha ang ganitong mataas na votes na 13 votes para mapatalsik ang isang Senate President. Lalo't ito si Bato ay nagtatago na, 'di ba? So abangan po natin bukas sa Lunes dahil naglabas po ng statement ito si DILG Secretary Remulla. Mamaya basahin po, mamaya i-upload natin yung sinabi po so I hope na mahuli ito at makulong na at dalhin na sa ICC nang sa ganun itong minority black na ito hindi kumbaga hindi makakalusot kasi kulang sila ng tao hindi nila makuha yung 13 votes para mapalitan ng Senate President. Correct me if I'm wrong guys. Maliban kina
Cayetano at De La Rosa, binubuo ang minority bloc ni na Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Aimee Marcos, Rodante Marcolita, Ruben Padilla at Joel Villanueva. Bato is unlikely to show up on Monday, especially with rumors persisting about a possible ICC arrest warrant against him. Without De La Rosa physically present, getting to 13 becomes extremely difficult ayon sa isang informante. So, itong ganitong klaseng pamamaraan, mga kababayan, it's good naman. 'Di ba? I hope talaga na mahuli ito si Bato. Nung sa ganun matuluyan ng hindi maharang itong impeachment trial, no? I mean is matuluyan na hindi matuloy ang plano nila para mapatalsik ang kasalukuyang Senate President na si Senator Soto, mga kababayan, no? Prayers lang tayo na sana magiging maliwalas ang pagdinig sa impeachment trial dyan kay Sara Duterte sa Senado. Ibig ko sabihin, matuloy-tuloy under ni Senator Soto. Tuloy, sinabi naman ng ikalawang informante na nag-aalangan ang magkapatid na Villar dahil sa mga kinakaharap na aligasyon ng market manipulation, fraud, insider trading at misleading disclosure kaugnay ng Villar Land Holding Company. Well guys, so I hope itong dalawang magkapatid na ito, no, panig dapat sila kung ano po ang katotohanan. Ang ibig kong sabihin ng katotohanan, ibig sabihin, naway pumanig sila sa kung ano ang nakasaad doon sa article of impeachment laban kay Sara Duterte, sapagkat ito ay malinaw, no, sa atin lahat na malakas ang ebidensya. At ma-charge siya for conviction. Ibig sabihin, matanggal sa pwesto bilang vice presidente. Wala ano man ang magagawa natin, mga kababayan, kailangan, diba, lilitisin yan kumbaga inaabangan ng taong bayan kaya yan, diba? With the Department of Justice and Securities and Exchange Commission closely watching them, the Villars will probably think twice before making any politically risky move, payag ng informante. Diba? Sana nga, diba, ay papanik sila kung ano ang katotohanan. Hindi po sa ano ang pagkakamali ng isang opisyal ng gobyerno para ito kampihan mo. Napaka-red flag po yun. Very unfair naman sa taong bayan, diba, mga kababayan? Dahil sa paglilitis dyan sa House Committee on Justice, kitang-kita natin ang probable cause doon sa mga ginagawa ni Sara Duterte. Sa kabila nito, patuloy umano ang paghihikayat ni Cayetano sa ilang membro ng majority block upang makuha ang sapat na suporta. Sira ulo talaga ito si 10K. Makaruma ka sana. Alam nyo guys, no? Alam nyo ito si Cayetano, laging gumagamit ito ng verses, guys, no? Pero hindi niya alam kung ano ang totoong salita ng Diyos. Diba? Hindi niya alam yun Basta laging gumagamit ng verse, pero hindi niya alam kung ano ang true meaning ng bersikulo galing sa Biblia. Sa totoo lang, sa Lunes, Mayo 11, lumulutang na maaaring mangyayari ang naturang pagbabago sa liderato, kasabay ng inaasahang butuhan ng Kamara de Representantes sa article of impeachment laban kay Sara Duterte. You see, mga kababayan, kaya bukas, abangan po natin ang mga maaring mangyayari. Pero I hope, God will make a way para nang sa ganoon hindi matuloy itong mga plano ng itong minority bloc na ito ng Duterte, mga kababayan. Ito talaga si Alan Cayetano, tandaan nyo yan, mga kababayan, itong mga senador na ito, dapat hindi na po makakaupo yan sa pagdating ng eleksyon. So, sana po, tuloy-tuloy din po bukas ang pag-aresto dito kay Bato de la Rosa. Susunod na dapat yan si Bongo. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ito, pakinggan nyo po yung isang abogado na nagsalita, ano ang maaring mangyayari if ever mapalitan si Senator Soto, mga kababayan. Eto na. Dito suruin natin kung gaano yung possibility na magtagumpay itong binabalak na coup against the present leadership sa Senate, against Tito Soto. Ngayon, itanong natin, kaya ba nilang gawin to? Para magtagumpay ang pagpapalit sa pinuno, kailangan nila ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador.
ito ang kinakailangan, no? Ayon sa batas, no? Yan ang inuutos ng batas, hindi natin pwedeng baliktarin yan, no? Hindi bababa sa 13 votes, no, mula sa 24 na miyembro ng Senado. So pero ngayon kung susuriin natin, mukhang parang kulang pa no, yung kailangang boto para sipakin o tangkalin si Tito Soto bilang Senate President, at kung lang sila ay magtagumpay na wag na matuloy itong impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, ulitin ko, hindi sapat ang kanilang boto. No, mayroong 15 senador sa majority at 5 hanggang 9 lamang sa minority. So 15 plus 9, di ba? Ilan yan? Yun ay bumubuo ng Senado, di ba? So kahit magkaisa ang lahat sa minority, hindi pa rin nila maaabot no yung kanilang boto sa 13 na kinakailangan upang mapalitan nila yung Senate leadership. So kailangan pa nilang hikayatin ng ilang senador mula sa nakakarami sa majority na sumama sa kanila. Nung isang araw nga nagkaroon nga ng chismis, di ba, na kinakausap ni Cayetano si Camille Villar doon sa kwarto. Pero hindi natin alam kung konfirmado yan, no? Ngunit mahirap ito no? Ang mga senador sa majority ay may sariling interes at kaugnayan sa kasalukuyang pinuno. Hindi madaling makumbinsi ang mga ito na lumipat sa panig sa maikling panahon, tulad ng sinasabi nating Lunes na magkakaroon ng possible coup. Gaano katotoo to at gaano kalakas o kapotensyal yung change of leadership come this Monday. Kasi alam niyo po, may mga may mga batas tayong sinusunod, may mga prosesong dapat sundin sa pagpapalit ng leadership sa Senado. Kahit magtagumpay man, no, silang magpalit ng pinuno, mahirap pa rin pigilan ang paglilitis sa impeachment. Ayon po sa saligang batas, kapag naipasa na ang mga akusasyon, yung articles of impeachment, kailangang ituloy ito ng Senado. Kahit sino pa ang namumuno, hindi niya pwedeng ipagbawal ang pagpupulong ng walang dahilan na sumusunod sa batas. Hindi yan pwedeng ayaw nila, hindi pwede, hindi namin asikasuhin yan, ignore namin yung articles of impeachment na yan. Hindi pwede yun. Kasi sa lahat ng pagkakataon, kapag may mga ganyang sitwasyon, no, na may ipinag-uutos, may mandato ang saligang batas na asikasuhin nyo yan, articles of impeachment, hindi pwede ko porket kaalyado ninyo, hindi ninyo itutuloy ang pagdinig dyan. Kung dito, maaaring dumalo, no, o makialam na dito ang Korte Suprema upang siguraduhin sinusunod ang tamang proseso na ipinag-uutos ng saligang batas. Kaya maaari lamang itong maantala ng pansamantala, ngunit hindi na tuluyang mapipigilan. So, delaying tactics, no? Pwede, pero hindi mo pwede itong i-block permanently. At isa pa, hindi isang isipan ng lahat sa minority block. Ang bawat isa ay may sariling layunin at strategy. Yung iba nga dyan, ang dami ng kaso, di ba? Under investigation. Hindi natin alam kung ano maging pag-uusap dyan sa internal, no? Para wag kumampi sa Vice Presidente. May mga nais sumama sa mga ito, ngunit mayroon ding nag-aalala na baka makasama ito sa kanilang pangalan sa mga mamamayan. Siyempre, iniisip din yan, naku, malapit na election, mas mukhang popular yung impeachment against the Vice President. Pag sumama sila sa pagboto na palitan ng leadership sa Senado para hindi matuloy, delikado. Ngayon, tungkol naman kay Loren Legarda, sinasabi niyang hindi niya nais na maging Senate President sa ngayon. Kaya kahit i-alok sa kanya daw to, maaaring hindi niya daw tanggapin. Naniniwala pa kayo? Joke lang yun, no? Sa kabilang banda, ang mga senador sa nakakarami ay nagkakaisa, no? Upang panatilihin ang katatagan ng Senado. Hindi nila nais na magkaroon ng gulo o pagbabago na makakaapekto sa kanilang mga gawain. Ngayon, itakil natin itong si Bato na missing in action. Ang tagal na itong miss ng kanilang ng kanyang mga constituents, no? Miss na to ng kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. At pero sweldo to, no? At medyo matindi din tong senador na to, no? Kahit hindi pumapasok, no? Pinapasweldo natin to, 300,000 megit sa buwan, di ba? Pwede, pero pa yung mga perks niya.
So ito yung isa sa pinakamahalagang punto, no? Kung hindi makakadalo si Bato de la Rosa, bawas boto to para sa minority na nag-aambisyon harangin yung impeachment trial, no? Sigurado yan, kulang sila ng isang boto na kailangan ng minority. Na mawawalan sila ng isang taong may malaking impluensya at kakayahan na maghikayat pa ng iba na senador upang sumanib sa kanilang puwersa, no? So, ngayon naman, actually, ay merong lumabas na balita na ang DILG magpapalabas ng 10,000 pulis, no, para arestuin si Bato sa Monday kung lalabas siya. Hindi din natin alam kung ito ay isang estratehiya lamang upang matakot si Bato na pumunta sa Senado para mapuwersa na kulang ng isang boto talaga ang minority, diba, para patanggalin si Dito Soto. So ngayon, dahil dito, lalong humihina ang kanilang kakayahan na magtagumpay. No, kahit nandyan pa siya, si Bato, mahirap na para sa kanila. Lalo pa ngayong wala siya. Ikaw ba naman kung meron kang warrant of arrest? Di ba? Although chismis lang, parang chismis lang no? Kasi ang tagal-tagal niya, di pa lumalabas. Ikaw ba pupunta ba sa Senado? Mahirap yon. So yung posibilidad na magtagumpay, ang usap-usapang ito ay mas mababa sa 20%. Sana hindi tayo magkamali. Malaki ang posibilidad na hindi ito mangyari sa Lunes. Although madalas naman kasi yan yung mga kudeta sa Senate. Ano yan, madalas na chismis yan. Ilang beses na na-chismis si Tito Soto na magkakaroon ng coup against him, di ba? Ang mas malamang na mangyari ay magkakaroon lamang ng maraming pagtatalakay sa mga patakaran at pagkaantala ng mga gawain dyan sa Senado. Ngunit hindi sila magtatagumpay sa pagpapalit, sa pinuno o sa pagpigil sa paglilitis laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. So, mahirap kasi yan Ngayong lumalabas nga na ang taong bayan sabik na sabik o gustong malaman talaga kung ano ang nangyari dyan sa mga confidential funds niyan, ano ang katotohanan dyan. Kaya sila mismo, ang taong bayan, marami na sa atin na talagang gustong matuluyan at inaabangan yung trial, no, dyan sa Senado. Kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Attorney Bueno? Magpalit man ng leadership sa Senado, tuloy pa rin ang impeachment. Dahil kung harangan pa nila uli yan, for sure, ang korte na po ang kikilos, no? Para ituloy ang impeachment trial na yan. So, ngayon, mga bes, ito po yung sinabi ni Senator Soto sa balitang co-op dyan sa pagpapatalsik sa kanya. Sabi po dito mga babayan ng Bilyonaryo News Channel. Yan mga bes, Senate check-up rumors swirl before impeachment vote. Grabe, ano? Ang galawan ng mga Duterte Black sa Senado. Ang tindi, no? Ha? Ang mali, ginagawa nilang tama. Ang tama, ginagawa nilang mali. Ha? Parang binabali nila kung ano po ang nakasaad sa batas. Parang ganun ang dating sa akin. You know? Senate President Vicente Soto, ayan, Tito Soto III acknowledged reports of an alleged move to unseat him, but said he serves at the pleasure of his peers, stressing his commitment to the Constitution and trust in divine guidance. Wow. Tuloy, he made the statement amid claims that allies of Vice President Sara Duterte are seeking to remove him from the post to prevent the Senate from convening as an impeachment court. Alam nyo, dito sa ginagawa ni itong mga alay ni Sara Duterte, malaki po ang epekto nito sa 2028 if ever tatakbo siya. Hindi natin alam kung makakatakbo pa siya. Alam nyo guys, nakikita ko 101% hindi po mananalo. Dahil ang taong bayan, kitang-kita talaga kung ano po ang galawan itong minority Duterte Black na ito at ito kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte. Never at never mananalo yan. Maniwala kayo kahit mag-resign yan. At sabi nila kasi kung tagilid talaga siya sa impeachment trial at makukonvict, mas maganda mag-resign na lang daw para makatakbo daw sa 2028. Di wow. The reported leadership's maneuvering comes ahead of the House of Representatives expected plenary vote
the article of impeachment against Duterte on Monday. Kaya abangan natin tomorrow, guys. May 11. Yan po ang sinabi ni Senator Soto. Ayan o, I heard, as always I serve at the pleasure of my fears. I uphold and follow the Constitution. I leave everything to God's plan. I trust His heart. Oh, you see, guys. Senate President Vicente Soto III alleged co-op against him as a Senate President. Agay. O, ayan. Mga kababayan, ha? Umandar na naman ang mga parasite sa mundo. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates sa inyo. Thank you guys for watching. Follow me and likes. And hit the button bell para lagi kayong update guys sa aking mga new upload videos. Ano ang masasabi niyo po tungkol dito? Oh, prayers natin, pray natin nasa hindi matuloy at hindi magtatagumpay ang ang may planong masama laban sa bansa at laban dito sa paghaharang sa impeachment trial na ito. Dahil makatotohanan naman po ang mga ebidensya. Kitang-kita naman po natin yan. Thank you guys for watching. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.